Talobox. Si Jana Madrigal ay isang single mom na may anak na 5 taong gulang. Matapos mahuli ang asawa niyang nangangabit, nagdesisyon siyang umalis at magsimulang muli sa Maynila, bitbit si Pau Pau, ang anak niyang genius. Sa pag-aakala na magiging tahimik ang buhay bilang sekretary ng CEO, ay hindi niya inakalang dadagdag pa pala ito sa sakit ng ulo niya dahil sa kakulitan nito. Samantala, si Enzo Abrenica ay tinaguri ang golden boy ng pamilya nila dahil may angkin nitong kakaibang talino na siyang naging asset nito bilang utak ng kanilang kumpanya. Ngunit sa kabila nito ay tamad si Enzo makiharap sa mga tao, lalo na sa tuwing may board meeting. Kaya si Jana ang palaging humaharap sa mga ito. Nahilig din itong makipaglaro ng puzzle at mind games sa kaniyang anak. At sa hindi malamang dahilan ay nahirapan siyang talunin ito. Simula noon, hindi na sila tinigilan ni Enzo. Hindi dahil may atraso, kundi dahil hindi nito matanggap na mas matalino ang bata kaysa sa kanya. Pero paano kung ang pinakamahirap na puzzle na Enzo ay hindi na kayang lutasin ng talino niya, kundi ng puso? Isang malakas na tilaok ng manok ang maririnig sa paligid, kasabay ng malakas na alarma mula sa orasan. Kasabay nito ay ang matinis na sigaw mula sa isang maliit na nilalang na bigla na lamang dumagan sa kanya. "Mami! Gising ka na, Mami!" Masiglang sigaw ni Pau Pau sa kanyang ina habang pilit itong ginigising. Napaungot naman si Jana nang maramdaman ng anak habang pikit matang humarap dito. "Pau, ang aga pa." Ungot niya dito. "Mommy, gising ka na po. Aalis na po tayo, di ba?" Nakangiting tanong ng anak sa kanya, tsaka nahiga sa ibabaw niya. Napangiti na lamang si Jana habang pinagmamasdan ng anak. 5 taon na ang anak niyang si Pau Pau. Medyo may katabaan ang bata kaya naman ramdam niya ang bigat nito sa ibabaw niya. Gayunpaman, ay natutuwa siya na makita ito. Katulad ng ama nito, mahalata ang kapugian ng anak. Idagdag pang makapal na kilay na talaga namang nakadagdag sa apil ng bata. Napangiti si Jana. Habang pinagmamasdan si Pau Pau na pilit pa rin, hinihila ang kamay niya upang bumangon. "Mami, gising ka na po. Sabi niyo magpi-play tayo ni na Papa ngayon eh." Nakangusong sambit ng bata habang nakasubsob ang baba sa kaniyang dibdib. Mas cute tuloy itong tingnan ngayon habang nakanguso. Agad na inipit ni Jan ang magkabilang pisngi nito sa kaniyang palad, dahilan upang mas tumulis ang nguso nito. "Pero pagod si Mami, baby. Pwedeng bukas na lang?" Kunwaring pagod na sagot niya dito. Makikita sa mata ng batang bahagyang pagkalungkot nito. "Ganun po ba, Mami? Sabi niyo pa naman ay maglalaro tayo today." Nakangusong anito tsaka tuluyan ng isinubsob ang muka sa kanya. Napatawa na lamang si Jana tsaka mahigpit itong niyakap. "Sorry na baby ko, gino-joke lang naman ni Mami eh." Natatawang aniya dito dahilan upang mapatingin ulit sa kaniyang bata. "Talaga po, Mami? Nagjo-joke lang po kayo?" Tila ba nabuhay ng bata nang marinig ito. Hindi tuloy may wasang matuwa ni Jana dahil dito at agad na pinupog ng halikang anak. "Ang cute talaga ng baby ko. Halika nga dito. Mwah!" Aniya, tsaka pinaulan na ng halikang bata. Agad namang napahagikik si Pau Pau dahil sa ginawa ng ina. Maya-maya pa, ay naramdaman na lamang nilang biglang paglapit ng isa pang tao sa kanya at sabay silang niyakap. "Ang sayo naman ng mag-ina ko. Ako nga rin pahalik." Agad itong sumunggab sa kanila dahilan upang mapahagikik si Pau Pau habang napatili naman si Jana. 5 taon na silang kasal ni Joseph. Mabait at matyagang asawa ang lalaki. Masaya naman ang naging pagsasama nila at masasabi niyang perpektong asawa si Joseph. Naging high school crush na ito dahil heartthrob ito sa campus, kaya hindi niya inakalang manliligaw ito sa kanya nung college sila.
Sabay silang niyakap nito habang nakahiga sila sa kama. Papa, lalaro po ba tayo ngayon? O may pasok na naman po kayo? Tanong ni Pau Pau sa ama. Napangiti si Joseph bago ginulo ang kaniyang buhok. Aba, syempre, maglalaro tayo. Yay! At kami rin ng mami mo. Maglalaro naman mamayang gabi. Nakangising sambit ni Joseph habang nakatingin kay Jana. Malakas tuloy niya itong nahampas dahil sa kapilyuhan ng asawa. Joseph, tumigil ka nga. Ang aga-aga eh. Bakit naman? Kaya nga mamayang gabi para pang dinner. Nakangising anito dahilan para mahampas siya ni Jana. Ewan ko sa'yo, umayos ka nga. Natawa na lamang sila pareho bago sila lumabas ng kwarto at nagtungo sa kusina. Araw ngayon ng linggo kaya naman family day nila. Pagkatapos mag-breakfast ng sabay-sabay, ay nag-asikaso na rin sila para pumunta sa park. Nagsuot ng isang floral dress si Jana at pinartneran niya ng kaniyang summer hat. Maputi si Jana, matangos ang ilong, may maamong mukha at maninipis na labi. Bagay na bagay talagang suot nito sa itsura at katawan niyang balingkinitan. Hindi siya ganoon katangkaran ngunit sa suot niyang heels ay medyo tumangkad siya. Sabay-sabay silang nagtungo sa parke. Kitang-kitang saya ng pamilya nila. Si Pau Pau naman ay agad na inilabas ang kaniyang puzzle game board. Oh, anak, bakit dala mo yan? Maglalaro po kami ni Papay eh. Ah, ganun ba? Agad naman nilang napansin na palapit na ang asawa. Oh anak, tara, maglaro na tayo. Nakaayos na po, Papa. Ay, puzzle na naman ba anak? Hindi ba tayo maghahabulan? Tanong ni Joseph sa bata na animoy naguguluhan. Hindi katulad ng mga ordinaryong bata ay hindi mahilig si Pau Pau sa mga larong pambata. Mas gugustuhin niyang makipaglaro ng mga mind games tulad ng puzzles kaysa makipaghabulan. Laglag balika tuloy na lumapit si Joseph sa anak at nakipaglaro dito. Ngunit ilang round pa lamang ay talo na agad si Joseph. Papa, talo na naman po kita eh. Malungkot na sambit ni Pau Pau sa ama dahilan para mapatawa si Jana. Ano ba yan, Joseph? Palagi ka nalang natatalo ni Pau. Asar niya sa asawa dahilan upang mapasimangot ito. Ang galing-galing kasi ng anak natin eh. Maglaro na lang tayo ng iba anak. Ano? Ayaw niya sa anak. Pero Papa, mas gusto ko po maglaro ng puzzle. Hindi yan. Halika, dun tayo. Napanguso pa ito ngunit wala rin siyang nagawa nang hilahin siya ng ama papunta sa field. Pinanood lamang ito ni Jana. Halatang wala talagang gana si Pau Pau maglaro habang si Joseph naman ay panay takbo upang magpahabol sa anak. Kung titingnan ay magkaiba talaga ang hilig ng mag-ama. Gayunpaman, ay masaya si Jana dahil kahit ganun ay close talaga ang dalawa. Ilang buwan pa ang lumipas na masigla ang kanilang relasyon. Walang halong drama at para bang sobrang gaan lang ng buhay nila sa araw-araw. Ngunit patagal ng patagal ay may napapansin ng kakaiba si Jana sa asawa. Palagi na itong late umuwi at hindi niya maintindihan kung bakit palagi itong pagod galing sa trabaho. Baka naman kasi sobrang busy din nila sa kumpanya, lalo na ngayon na madami silang projects. Sa isip-isip ni Jana habang naguhugas ng pinggan. Nang matapos siya, ay nagtungo siya sa anak sa sala na ngayon ay abala sa panunood ng TV. Pau Pau, take a bath na tayo after niya na. Nanunood ka na naman. Saway niya sa anak habang inililigpit ang ilang kalat. Maya-may nakatanggap siya ng tawag mula kay Kendra, ang asawa ng kasamahan ni Joseph sa trabaho. Oh, Kendra, napatawag ka. Agad niyang sagot dito. Jana, saan ka ngayon? Ha? Nasa bahay. Bakit? Ay, akala ko magre-resort kayo ngayon. Anong resort? Nasa bahay lang kami ni Pau Pau. Ano ka ba? Ay, ganun ba? Akala ko inilabas kayo ni Joseph ngayon. Eh, baka magkita sana tayo dito sa Amianan Resort. Dito rin kasi kami pupunta.
Alam mo na, chillax with the fam. Napakunot noo si Jana dahil dito. Ha? Anong chillax? Nasa work si Joseph ngayon. Sabi niya marami daw work sa office kaya hindi rin kami nakalabas kahapon sa anniversary namin. Busy? Anong busy? Wala nga daw silang work dahil matumal ang benta sa firm ngayon. At saka day off nila today. Sabi nga ni Habi nakita niya si Joseph na nag-book dito sa Amianan Resort. Akala ko naman dito na kayo mag-stay this weekend. Pagchika ni Kendra sa kabilang linya. Bakas ang pagkaintriga sa kanyang asawa. Dito na kinutuban si Jana. Nakita niya rin kasi kanina ang asawa na may inilagay na damit sa bag. Hindi naman niya ito kunestyon dahil baka nais lang ito ng pamalit. Hindi na maiwasang magduda ni Jana, kaya naman matapos ang tawag ay sinubukan niyang buksan ang account ng asawa sa isang phone. Doon na lumantad ang isang secret conversation ito sa isang babaeng katrabaho nito. Nanghina ang tuhod ni Jana nang makita kung paano lumandi ang asawa dito. Maski ang tawagan ng mga ito ay hindi niya kinaya. Tuloy na siyang naiyak nang mag-send ng picture si Kendra. Nakita kasi nito si Joseph na may kasamang sexy na babae sa resort at nagtatanong kung sino ito. Hindi na niya nagawa pang makasagot dahil hindi niya akalaing totoo ang hinala niya dito noong mga nakaraang araw. Mami, bakit ka po umiiyak? Inosenteng tanong ng anak niya nang nakita siyang nakayukyuk sa tabi ng sofa. Sa halip na sumagot ay niyakap na lamang niya ng mahigpit ang anak habang panay ang iyak. I'm sorry, anak. I'm sorry. Hindi kayang pigilan ni Mami ang iyak niya, baby. Umiiyak na sambit niya sa anak. Naramdaman na lamang niyang mahinang tapik ng anak sa kanyang balikat. Mami, it's alright po. Nandito lang po ako, Mami. Mahinang anito habang tila pinapatahan siya. Ilang oras pa siyang nanatili sa ganoon at mismo ang anak niyang si Pau Pau pa ang nagbigay sa kanya ng inumin para kumalma siya. Kinagabihan ay nakatanggap pa siya ng mensahe sa asawa at sinabing overtime daw ito kaya naman bukas pa ng tanghali ito makakauwi. Ngunit sa halip na sumagot ay inihagis niya ang phone sa kama at nagligpit ng mga gamit. Siyempo na tulog na si Pau Pau kaya naman nag-impake na siya ng mga gamit nila. Kinabukasan ay kumain muna sila at saktong 10:00 ng umaga nang umuwi si Joseph. Nakangiti pa ito na yayakap-yakap sa kanya nang mapansin ito ang pamumugto ng kaniyang mga mata. Jana, wait. Did you cry, baby? Wait, what happened? Anito na ani mo'y nag-aalalang lumapit sa kanya. Sa halip na hayaan itong makalapit sa kanya, ay ibinato ni Jana ang phone sa asawa. Huwag kang lalapit sa akin! Hayop ka! Malakas na sigaw nito. Naguguluhan naman si Joseph na nakatingin sa kanya. Baby, anong problema? I'm sorry, nag-overtime lang ako dahil ang daming work sa office, kaya hindi ako nakauwi. Natawa naman ang mapakla si Jana. Overtime sa work? O overtime sa sexy hot babe mo? Ay mali! Overtime kay Tinay, tama ba? Hindi alam ni Joseph kung anong magiging reaksyon dito. Anong? Huwag ka nang magkaila pa, Joseph. Kitang-kita ko sa text messages nyo. May picture pa galing sa asawa ng katrabaho mo na nandun ka sa Amianan kahapon at kasamang hipon mong kabit. Hindi alam ni Joseph kung paano nalaman ng asawa, kaya naman naisipan na lamang niyang humingi ng tawa dito. Jana, I'm sorry. Hindi ko alam na ano? Na mahuhuli kita? Haha, Joseph naman, hindi ako tanga. Ramdam ko yun ng mga nakarang araw pa. Pero hindi ako nagduda until nakita kong ebidensya. Sinubukan ni Joseph na lumapit sa kanya ngunit umiwas naman si Jana dito. Jana, please baby, I'm sorry. Magbabago na ako, please. Sorry? Joseph, you're not sorry because you cheat. You're sorry because you get caught. Ihingi ka ba ng tawad kung hindi kita nahuli, ha? Magbabago ka ba kung hindi ko nakita yon? No, dahil ginusto mong mag-cheat sa amin in the first place.
I'm sorry, baby. Please give me a second chance. Napailing si Jana. Malamig ang tingin sa asawa habang naninindigan sa kaniyang kinatatayuan. Sinabi ko na sa iyo, Joseph, sa mismong araw ng kasal natin na sa oras na magloko ka, there's no second chance. Iiwanan kita kahit masakit. Iiwanan kita kahit alam kong hindi ko kaya. Ganun ako pinalaki ng magulang ko. Alam mo yan. Hindi na nagawa pang makapagsalita ni Joseph at naiyak na lamang siya sa mga narinig. Wala namang inaksayang oras si Jana at agad niyang kinarga ang tulog na anak habang hila-hilang maleta. Don't worry, nag-submit na rin ako ng appeal para sa joint account natin. May iwan pa rin naman sa'yo, pero karamihan dito ay kukunin ko para sa anak ko. Aniya sabay talikod. Jana! Jana! Bakit parang ang bilis? Saan kayo pupunta? Hindi niyo kakayanin nang wala ako. Ako ang haligi ng tahanan. Hayaan mong tumayo akong ama sa anak natin. Haligi ng tahanan? Hindi, Joseph. The moment na nagtaksil ka, gumuho ng tahanan na sinasabi mo. Ako na ang tatayong ama at ina para kay Pau Pau. Matapos noon, ay agad na silang sumakay sa isang bus at wala na nga nagawa pa si Joseph. Masakit man para kay John ang mga nangyayari at ang desisyon niya pero kailangan niya itong panindigan. Lalo pat kailangan siya ng kaniyang anak. Nagtungo siya sa Maynila kasama si Pau Pau. Kahit mahirap ay sinubukan niyang buhayin mag-isang anak. Nakatulong din sa kaniyang savings nila kaya naman kahit papano ay nasa maayos pa rin silang kalagayan. Nag-apply din siya bilang isang managing assistant sa isang sikat na kumpanya. Hindi naman siya nabigo na makapasok dahil sa magandang credentials niya. Nakapagtapos si John ng business administration at nag-double degree ng accounting. Ngunit dahil sa pagbubuntis kay Pau Pau, ay hindi niya natapos ang ikalawang kurso. Gayunpaman, maraming award si John at naging magna cum laude pa, kaya naman hindi rin nakapagtataka na mabilis siyang natanggap sa trabaho. Nako, mabuti naman at hindi mahirap para sa iyong sitwasyon mo, Jana. Siyempre mahirap pero wala naman akong choice eh. Para sa anak ko to kaya gagawin ko ang lahat para sa kanya. Nasa isang kainan sila kasama ang anak niya at ang katrabaho na si Gina. 2 buwan na rin simula nang matanggap siya sa trabaho kaya naman nakaklose niya na rin agad ang ilang katrabaho. Kaya nga eh, buti at may napag-iiwanan ka ni Pau Pau. Nako, ang cute pa naman ng batang yan. Halatang makulit sa trabaho. Natatawang sambit ni Gina, sabay kurot sa pisngi ng bata. Napanguso naman si Pau Pau tsaka tumakbo, palayo upang makipag-usap sa ibang batang nakilala sa kainan. Nako, makulit talaga yan. Baka nga hindi ako tumagal sa trabaho kung sakaling kasama ko yan. Ma-fired na agad ako. Natatawang sagot naman niya. Pero maiba tayo Bakit nga pala naglayas kayo sa asawa mo? Sa totoo lang, ayoko nang pag-usapan ng tungkol doon. Medyo nakamubo na ako. At tanggap kong nagkamali ako ng lalaking napili. Mali ako ng lalaking pinakasalan. Matagal na ba niyang ginagawa yon? Baka naman, natukso lang siya tsaka, alam mo na, baka magbago naman siya kapag binigyan mo ng chance. Gina, ang buhay mag-asawa, hindi katulad sa mga kwentong pag-ibig sa TV. Iba sa realidad. Sa oras na bigyan mo ng second chance yan, uulit at uulit yan. At alam ko sa sarili ko hindi ko deserve ang ganong treatment. I know my worth. At una pa lang, sinabi ko na sa kanya yon bago kami magsumpaan sa altar. Yun ang bagay hindi ko mapapatawad. Hindi ako pinanganak ng mga magulang ko para lang gawing tanga ng iba. Tsaka choice niya na lumandi ng iba eh. Pero bakit? Dahil hindi mapakali ang kargada niya at gusto pang tumusok sa iba? Sa bagay, you deserve better, girl. Kung hindi siya nakontento sa akin, dapat sinabi niya. At tinusok ko sana yung kargada niya sa meat grinder nang matuwa siya. Mas malakas ang vibration nun kaya hindi na kailangan ng vibrator. Gigil na sambit ni Jana. Napangiwi naman si Gina sa kaibigan. Ay grabe, ang brutal mo pala te. Nako, kung ganun din naman ang lalaki, handa akong gawin yun. Ngayon ko tuloy naisip na wala naman palang espesyal sa kanya. Oo, gwapo siya. Ang hot niya pero maliban doon, wala na siyang ambag sa buhay ko. Siguro yung isang piraso ng sperm, yun ang ambag niya, kaya nabuo si Pau Pau.
Natawa tuloy si Gina. Ramdam niya kasi ng gigil nito sa dating asawa. Oo na, aanin mo ba naman ang kasing gwapo kung manloloko naman? Diba? Hay nako te. Ngayon naiisip ko lahat ng yan. Hindi talaga ako nagsisisi na iniwan at nilayasan kong lalaking yon. Salamat na lang sa magandang lahi pero sa palitong tulad niya. Hay? Palito? Dahil ba sa mamula-mula ang ulo? Baliw, payat kasi. Nagtawanan na lamang sila dahil dito. Kahit papano, ay gumanang pakiramdam ni Jana ngayong narealize niya ng worth it ang pag-iwan niya sa dating asawa. Makalipas pang ilang buwan ay naging magandang takbo ng work ni Jana. Ngunit, inilipat siya ng branch dahil sa magandang record niya. Po? Bakit naman po? Nakita ng admins ang performance mo, Miss Madrigal, at nais ka naming ipromote sa main branch natin, directly working under our CEO. Under CEO? Sigurado po ba kayo? Yes, Miss Jana, but don't worry, mas madaming incentives and perks ang matatanggap mo sa promotion na ito. Nakangiting sagot nito sa kanya dahilan upang mas matuwa si Jana. Isang malaking opportunity ito para sa kanya, lalo pat lumalaki na rin ang gastos nila ng anak. Dahil dito, ay hindi nagdalawang isip si Jana na pumayag. Ngunit hindi niya inaasahang may kalayuan pala ito sa kasalukuyang tinitirahan kaya naman kinailangan nilang lumipat ng matitirhan. Bakit hindi ka nalang dito sa amin manirahan? May bakante pa naman kaming kwarto dito. Aya ni Gina sa kanya. Medyo may kalapitan kasi ang bahay nito sa pagtatrabahuhan niya. Maraming salamat, Gina, ha? Magbibigyan na lang din ako para makatulong dito sa bahay. Walang problema, Jana. Ang problema lang ay walang magbabantay kay Pau Pau dahil papasok din ako sa work. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala dito. Ayoko na rin dumagdag pa sa isipin mo. Napangiti na lamang si Gina at tinulungan na siyang mag-ayos ng mga gamit. Sa kabilang banda naman ay abala ang isang lalaki sa pag-aayos at pirma ng mga papeles nang biglang pumasok ang kanyang sekretarya. Come in. Sigaw niya kasabay ng pagbukas ng pinto. Iniluwa nito ang kanyang tauhan na si Henry. Inireport nito ang current status ng kumpanya at maging ang kakulangan sa logistics nila. Seryoso namang nakatingin si Enzo sa screen ng tablet kung nasaan ang report. Mahahalata sa itsura nito ang pagiging professional. Mula sa postura nito, ang tindig ng katawan at maski ang matapang na aura niya ay nagbibigay ng kakaibang impresyon sa mga taong nakakasalamuhan nito. Nabanggit mo na ba ang bagay nito sa chairman? Tanong ni Enzo sa kaharap. Yes po sir, nasabi niya rin po na humingi ng advice sa inyo para dito bago gumawa ng aksyon. Napatango-tango naman ng lalaki sa naging sagot nito habang seryosong pinagmamasdan ng mga papel. Si Enzo Abrenica ay ang bunsong anak ng mga Abrenica at ang kasalukuyang CEO ng kanilang kumpanya, habang ang kaniyang kuya na si Andrew Abrenica ang tumatayong chairman sa lahat ng negosyo ng kanilang kumpanya. Gayunpaman, ay hindi may tatanggi na si Enzo ay may kakaibang talento. Sa kanilang magkakapatid kasi, ay siyang tinuturing na Golden Boy noong bata pa dahil sa kakaibang katalinuhan nito. Kung ang kuya Andrew niya ay magaling sa pamamalakad ng kumpanya at sa pag-handle ng mga tauhan, si Enzo naman ay ang utak ng kumpanya. Dahil sa talino niya ay ilang businesses at investments ang naisalba nila sa bankruptcy. Okay, this is noted. I'll get back to you na lang regarding this. Sagot niya ngunit halatang hindi satisfied ang kausap. Sir, gusto niyo po ba na ako na ang magpaalala sa inyo tungkol dito? Alanganing tanong nito. Sabihin mo na lang sa sekretarya. Oh, nga pala. Wala na nga pala si Miss Dalugdog. Sige, ipaalala mo na lang sa akin bukas. Noted, sir. Thank you po. Sagot nito at saka naglakad na palabas. Nang tuluyan ng makalabas ang tauhan ay pabagsak na nagtungo si Enzo sa mesa habang nakanguso pa. Mahahalata sa mukha nito ang pagkabagot at pagod. Maya-maya isang tawag ang bumasag sa katahimikan. Hello kuya. Enzo, natanggap mo na ba ang report na
ipinadala ko? Oo, Kuya Andrew. Bukas ko na lang. No, I need it tonight, Enzo. Alam kong makakalimutan mo na naman yan kapag pinagbabukas mo na naman yan. Isa pa, kailangan mo itong i-present sa board tomorrow afternoon. Kaya kailangan kong i-check yan in advance. Pero kuya, tinatamad ka na naman. Hay nako Enzo, umayos ka. CEO ka na ngayon at kailangan mong panindigan ang posisyon mo sa kumpanya. Mas lalong tumulis ang nguso ni Enzo nang marinig ang sermon ng kapatid. Hindi rin nagtagal ay pinatay na niya ang tawag bago pa humaba ang sermon nito sa kanya. Kung may isang bagay man nakapuna-puna kay Enzo, ayon ay ang kaniyang katamaran niya sa pakikisalamuha sa mga tao. Hindi niya gamay ang pakikipag-usap at palaging ang sekretarya niya ang pinapa-attend niya sa mga ganoong bagay. Ngunit dahil nag-resign na ang sekretarya niya ay wala siyang ibang choice, kundi ang mag-present bukas sa board. Napabuntong hininga si Enzo tsaka napasandal sa upuan. Hays, kailan ba darating ang bagong sekretarya ko? Ano nga ulit ang pangalan niya? Yana? Jaya? Jana. Jana from Marikina branch. Mukhang competent naman siya. Sana lang ay magaling siya pagdating sa communication skills, nang sa ganun ay hindi ko na kailangang mahirapang humarap sa mga tao. Pagbuntong hininga na lamang niya, tsaka napapikit sa upuan. Sa kabilang banda naman ay abala si Jana sa pag-ayos ng sarili habang nasa harapan ng salamin. First day niya ngayon sa kumpanya dito sa kanilang main branch sa Taguig. Malayo pa lamang ay tanaw na niya ang matayog na gusali kung saan siya magtatrabaho. Hello, good morning. I'm Jana, the new hire from the executive department, particularly the CEO office. Hello, Miss Jana. Yes po, I was informed about your arrival. Here's your ID po. You may proceed to the 38th floor. Agad namang tinanggap ni Jana ang ID na siyang ginamit niya para isuway papasok. Ilang saglit lang ay nakarating na rin siya sa opisina ng boss. Napabuga pa ng hangin si Jana bago binuksan ang pinto. Hindi niya maiwasang kabahan, lalo pa at CEO ang magiging boss niya. Kumatok muna siya sa pinto hanggang sa marinig niya ang boses ng tao sa loob. Come in. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at bumungad sa kaniyang likuran ng lalaki na nakaupo sa swivel chair. Unti-unti itong umikot paharap sa kaniya habang diretsyong nakatingin sa kaniyang mga mata. Halos hindi magawang makapagsalita ni Jana habang nakatingin dito. Ramdam niya ang mabigat na aura nito at hindi niya maiwasang ma-intimidate dahil sa lakas ng karisma nito. Good morning, sir. I'm Ja. Good morning, Jana. I want you to prepare for a presentation later. Here's the document report. Gusto kong aralin mo yan. Make sure you know every single details dahil ikaw ang magpe-present nito sa board meeting mamaya. Sir? Hindi magawang makatanggi ni Jana nang iabot nito sa kaniyang isang folder. Ganoon na lamang ang gulat niya dahil mukhang umpisa na agad ito ng kaniyang trabaho. Teka, ano daw? Aaralin ko to? Pero bagong salta lang ako. Tapos saharap ako agad sa board members para ipresento? Nasisiraan na ba siya ng bait? Kahit pa magreklamo si Jana ay wala na rin siyang nagawa kundi gawin ang ipinag-uutos nito. Nagtungo siya sa isang office malapit sa office ng amo at doon naupo para simulan ng gawin ang ipinag-uutos ng CEO. Sa kabilang banda naman ay busy na nakaupo si Enzo sa kaniyang upuan habang panay ang tipa sa phone. Akala mo'y may seryoso itong ginagawa o kausap ngunit panay lang itong pindot habang naglalaro ng crossword sa phone. I knew it. This ain't easy. Ito nga atang pinakamahirap na crossword ever. Sa isip-isip niya, hanggang sa pumatak ng tanghali ay oras na para sa presentation ng kanyang report. Hindi na nag-abala pa si Enzo na pumunta sa kanyang sekretarya dahil maliban sa tinatamad siyang lumabas at ayaw niya ding magpakita sa mga tao sa labas. Siguro naman, magaling ang Jana na yun pagdating sa ganito. Dahil kung hindi, patay ako kay kuya nito. Hindi niya rin maiwasang mag-alala kung magiging successful ba ang sekretarya. Gayunpaman, ay mas ayos na ito para sa kaniya nang sa ganon ay hindi na niya kailangan pang makisalamuha sa mga board at makakapaglaro pa siya ng phone ng mas malaya.
Sa kabilang banda naman ay hindi maiwasang kabahan ni Jana habang seryosong nakatingin ang mga board members sa kanya. Bilang representative ng kanilang CEO ay kailangan niyang ayusin at galingan at hindi naman siya nabigo dito. Nakahinga lamang siya ng maluwag matapos makita ang chairman na nakangiti sa hawak na paperworks. Nang matapos ang presentation, ay agad siyang nagtungo sa restroom para mag-retouch. Oh my God, Jana! We did it! Thank you, Lord! At kahit papano hindi ako napahiya kanina sa board kahit na last minute ko lang inaral ang ipipresent ko. Nakangiting sambit ni Jana habang nakatingin sa salamin. Tsaka na siya nagtungo sa opisina ng amo. Malayo pa lamang ay rinig niya ang isang malakas na boses. What? So nagtiwala ka lang na mapipresent niyang report even if ngayon ang first day niya? What do you think you're doing, Enzo? Yeah, I mean, ano bang mali doon? Ikaw na rin ang nagsabi na maayos at magaling naman si Jana. Then I would be thankful sa HR dahil siyang binigay sa akin bilang sekretarya ko. Napahilot sa kanyang sentido si Andrew dahil sa sinagot ng kapatid. Alam naman niyang mangyayari ito at alam niyang hindi maaasahan si Enzo sa pagharap sa mga boards. Napailing na lang tuloy siya bago muling humarap sa kapatid. I'll forgive you this time, Enzo. But next time, kailangan mo ring humarap sa board. It's not enough na nandito ka lang sa kwarto mo at naglalaro ng mind games o anuman yung nasa phone mo. You need to act like a real CEO. Napanguso naman si Enzo na animoy batang napagalitan. But I'm a real CEO. Napaatras na lamang si Jana nang marinig ang pagbukas ng pinto at iniluwa nito ang kanilang chairman na si Andrew Abrenica. Good afternoon po, sir. Good afternoon. Kanina ka pa ba dyan? Napatango si Jana. Pasensya ka na sa mga narinig mo at sa biglang pagpasa sa'yo ni Enzo ng presentation. Katulad ng narinig mo, he hates communicating with other people. And I'm really happy that you will be the one who will assist him for that. Good job, Jana. I really admire how you present and do your job earlier. Nakangiting sambit ni Andrew sa kanya. Labis naman ang tuwa na naramdaman ni Jana dahil dito. Nako, thank you din po, sir. It's my pleasure po. Maya-may nagpaalam na rin si Andrew kaya pumasok na siya sa opisina ng amo. Naabutan niya itong may binabasa sa lapi. Good after. Bago pa man maituloy ni Jana ang sasabihin, ay nakangiting lumapit sa kanya si Enzo at hinawakan ng magkabilang balikat nito. Good job, Jana. You saved me. Po? You know, I hate presentation. Ayoko na magsasalita sa harap ng maraming tao. And those people will ask a stupid question para lang mapahiya ka. And I hate stupid people. But you? Tama nga ako. Tamang desisyon na ipinagkatiwala ko sa iyong bagay na ito. Nakangiting sambit ni Enzo sa kanya. Bahagya pang natulala si Jana dahil hindi niya akalain na ganito ang magiging reaksyon ng amo. Ang unang impresyon niya kasi dito'y masungit at hindi palangiti. Ibang-iba sa nakikita niya ngayon. Thank you po, sir. From now on, you'll be my secretary. No, the best secretary for me. I'll expect more good things from you, Miss Jana Madrigal. Nakangiting sambit nito sa kanya. Hindi maiwasang kiligi ni Jana dahil sa papuring ito sa kanya, lalo pat sa mismong CEO niya naririnig ang mga ito. Salamat po, sir. Mas pagbubutihin ko pa po ang pagtatrabaho ko. Sure. Good luck, Jana. Nakangiting nito bago bumalik sa kanyang upuan. And by the way, I want to reward you dahil sa ginawa mo today. Even if it's your first day. Just let me know kung anong gusto mo. I'll grab it for you. Nanlaki ang mga mata ni Jana dahil sa pinaghalong saya at gulat na nararamdaman niya ngayon. Thank you so much po, sir. Kung ganun po, pwede po ba akong mag-request ng isang bagay sa inyo? Yeah, sure. As long as I can do it. Nais ko po sanang dalhin ang anak ko dito sa opisina sa tuwing wala itong pasok. Wala po kasi siyang tagabantay sa bahay. I'll make sure na hindi po siya makakaabala sa trabaho ko. Bahagyang nangunot ang noo ni Enzo. May anak ka na? May bahid ng pagkagulat at konting dismaya ang boses ng binata dahil dito.
Yes po, sir. Napatangos saglit si Enzo at nag-isip bago ito humarap ulit sa kanya. Okay, I will allow it. Pero siguraduhin mong hindi siya magkukulit at mag-iingay dito sa opisina. Nagkakaintindihan ba tayo? Sa pagkakataong ito, ay seryoso ang tinig nito kaya naman napalunok na lamang si Jana sa kaba. Aside from stupid people, ayoko rin sa maiingay at makukulit. Yes po, sir. Thank you po. Thank you so much po, sir. Labis na pasasalamat ni Jana kay Enzo. Kinabukasan ay kabado man ngunit isinama pa rin ni Jana ang anak sa opisina. Pau, tandaan mo ang sinabi ni Mami ha. You will be staying here at babalik agad si Mami later, okay? May kailangan lang akong itrabaho sa labas. Yes po, Mommy. Don't worry po. I'll play and study here na lang po. Napangiti naman si Jana at saka bahagyang ginulo ang buhok ng anak. Kahit kabado, ay nagtiwala pa rin siya dito at iniwan ang anak sa kanyang opisina. Wala naman ang kanyang amo kaya naman binilisan na lang din niya ang gagawin niya sa kabilang department. May kailangan kasi siyang kausapin dito na siyang ipinag-utos ni Enzo sa kanya. Naging maayos naman ang takbo ng meeting kahit na hindi mawala ang pag-aalala niya sa anak. Nagmamadali siyang bumalik sa floor nila habang lakad-takbo ang ginagawa hanggang sa isang malakas na sigaw ang narinig niya na nagmumula sa kanyang opisina. No way! This can't be happening! Agad na binalot ng kabatakot si Jana nang marinig ang malakas na sigaw ng boss na nagmumula sa kanyang opisina. Napatakbo siya nang wala sa oras. Pau! Sa isip-isip niya tsaka marahas na binuksan ang pinto. Bumungad sa kanyang nagkalat na puzzle pieces na nasa sahig. Napatingin agad siya sa anak na ngayon ay nakatayo habang nakatingin din sa kanyang boss. Pau! Sigaw niya at agad itong niyakap. Sa takot sa amo, ay agad siyang napayuko para humingi ng tawad sa kung anuman ang maaaring nagawa ng anak niya. Sir, sorry po. Naabala po ba kayo ng anak ko? Pasensya na po ako na pong magliligpit. How did you do that? How did you win against me? Hindi makapaniwala na tanong ni Enzo habang nakatingin sa anak. Napakibit-balikat naman si Pau at bahagyang natawa. I don't know po. Basta ko lang po naisip yun eh. Napakunot si Jana nang marinig kung paano sagutin ng anak ang boss, kaya agad niyang hinawakan ang kamay nito at akmang pagsasabihan. Ngunit naunahan na siya ni Enzo na hinawakan ang magkabilang balikat ng bata at lumuhod pa upang makaharap ito. I need a rematch. Seryosong ani Enzo sa bata. Ngunit mabilis namang lumayo ang bata at agad na yumakap sa binti ng kaniyang ina. Mommy, nagugutom na po ako. Nakatingala na ani ng bata sa kanya, kaya pumantay siya ng upo sa anak. Anak, we need to say sorry. Baka masisanti si Mommy. Ano bang nangyari? Ginalit mo ba siya? Pero Mommy, you said na wag maghihingi ng sorry kung wala naman akong ginagawang masama. Wala naman po akong ginagawa eh. What do you mean, anak? Nakakunot noong tanong ni Jana sa anak. Napatayo naman si Enzo tsaka humarap sa mag-ina. Okay, I'll send food here para makakain ka na. Sambit ni Enzo habang nakatingin sa bata. Yay! I want a burger! Burger! Tumayo naman si Jana at humarap sa boss. Sir, sorry. Don't be Jana. Tama si Pau. Wala siyang ginawang masama. Aside from the fact na natalo niya ako sa puzzle game. Mababakas ang gigil sa huling sinabi nito. Pau, right? Yes po. Pawi. Pawi po ang pangalan niya but I call him Pau. Napatango naman si Enzo habang pareho silang nakatingin sa batang inaayos ang nagkalat na puzzle. He's a smart kid, Jana. A smart kid who could even outsmart a golden boy like me. Akala ni Jana ay na-offend si Enzo dito. It's a compliment, Jana. Magaling siya, and I enjoyed our game earlier. Hey, Pau, I'll be back here, at tatalunin kita.
Sambit ni Enzo sa bata. Napalingon naman si Pau Pau dito. Hindi ka pa rin po mananalo sa akin. Bleh! Tagdila ni Pau Pau sa kanyang boss dahilan para kabahan si Jana. Pau Pau! Hindi mo sure bata. Bleh! Sagot naman ni Enzo at ginayang pagdila ni Pau Pau dahilan para magulat si Jana. Dali-dali namang lumabas si Enzo. Ramdam sa yabag nito ang ines. Ngunit kabaliktaran ang makikita sa mukha nitong may matamis na ngiti. Finally, nakakita siya ng makakalaban niya pagdating sa kanyang hobby ng mind games. But at the same time, ay naiinis din siya dahil isang bata lang ang tumalo sa kanya. Sa kabilang banday, hindi pa rin makapaniwala si Jana na makikita ang ganoong reaksyon mula sa amo. Para itong batang nagtatantrums kanina habang naglalaro ang dalawa. Simula kasi nang makakain ng dalawa ng lunch ay ipinagpatuloy ng mga ito ang paglalaro sa kanyang opisina habang siya'y abala naman sa pagbabasa ng mga papeles. Sir, are you sure po na wala po kayong kailangang gawin? Tanong niya sa amo habang abala pa rin itong nakatingin sa isang papel kung saan naglalaro naman sila ni Pau Pau ng Sudoku. Do I have deadlines today? Tanong nito sa kanya. Napasilip saglit si Jana sa schedule ng amo at nakitang wala naman. Wala po, sir. Then it's good. I can play against Pau. Oh shit! I didn't see that! Biglang sambit ni Enzo habang nakatingin sa nilalaro. Mukhang nagkamali ito ng sagot sa nilalaro nila na siyang tinawanan naman ng bata. Nag-alala naman si Jana dahil mukhang nakaka-apekto pa sa trabaho ng amo ang pagdala niya dito kay Pau Pau. Gayunpaman, ay masaya din naman siya dahil nakikita niya kung gaano kasaya ang anak. Finally, ay may nakakalaban na ito ng matalino at challenging. Isa pa ay natutuwa itong makalaro ang boss niya. Ipinagpatuloy na lamang niya ang ginagawa niya hanggang sa abutan na sila ng 7:00 ng gabi. One more pa po. Why? Because you lost? Nakangising tanong ni Enzo sa bata. Napanguso naman si Pau Pau dahil dito, tsaka napatingin sa lalaki. Nag-cheat ka po kasi eh. Nakangusong sambit ng bata dahilan para matawa ng malakas si Enzo. I cheated? No way! Aminin mo na lang natalo ka. Natatawang anito sa bata. Hindi naman maiwasang matawa ng lihim ni Jana habang nakatingin sa dalawa. Hanggang sa naglaro na nga ulit ang dalawa. Yay! I won! Nanalo po ako! Sa ngayon, ay si Enzo naman ang nakangusot laglag balikat na nakatingin sa center table. Tumakbo si Pau Pau sa kanyang ina. Mami! Natalo ko po siya ulit oh! Nakangiting balita ni Pau Pau sa kanyang ina. Talaga? Wow! Ang galing naman ng anak ko! Good! Napahinto sa kanyang sasabihin si Jana nang makita ang reaksyon ni Enzo na masama ang tingin sa anak niya. One more time. Talo ka na po eh. No, come back here. Play with me. Napangiwi na lamang si Jana habang nakatingin sa dalawa. Tsaka napailing bago bumalik sa pagtatrabaho. Ilang saglit pang lumipas ay napatingin ulit siya sa dalawa at nakitang inaantok na ang Pau Pau. No way. Talo ulit ako? Napahikab naman si Pau Pau tsaka naupo sa sofa at humiga. Lumapit naman si Jana dito at inayos ang anak. No way. Paano niya naisip yun? Akala ko ba inaantok na siya? Mahinang tanong ni Enzo habang nakatingin pa rin sa table. Maliit na napangiti si Jana habang nakatingin at inayos ang gamit nila. Si Enzo naman ay tumayo na rin at humarap sa kanila. Tapos ka na sa work mo? Tanong nito sa kanya. Yes po sir. Na-send ko na rin sa marketing department ang kailangan for tomorrow. Okay, wait for me here. Anas nito bago lumabas ng opisina niya. Bahagya pang naguluhan si Jana, ngunit ipinagpatuloy na lang ang pagliligpit ng mga gamit. 8:00 na rin kasi ng gabi, kaya kailangan na rin nilang umuwi. Come on, ihatid ko na kayo. Po? Naku sir, baka nakakaabala na po kami. Hindi na natapos pa ni Jana ang sasabihin ng
Biglang hawakan ni Enzo ang bata na akma na sana siyang bubuhatin. Ako nang magbubuhat sa kanya. Mukhang napagod ko pa yata siya. Sambit ng lalaki, tsaka binuhat ang bata. Hindi na nagawa pang makasagot pa ni Jana at napatingin na lamang sa amo na nauna nang maglakad habang karga ang anak. Mabuti na lang at kakaunti lamang ang mga nakakasalubong nila pababa ng parking lot. Inunang inupo ni Enzo ang bata sa passenger seat. Sir, medyo nakakahiya naman po. Don't me. Kasalanan ko rin naman kung bakit kayo ginabi. Pagputol nito, sasabihin niya sana. Bahagya pang nagulat si Janet sa biglaang pagharap nito sa kanya, ngunit napaiwas na lang din siya ng tingin. Besides, nag-enjoy ako nakasama at kalaro ang anak mo, Jana. Nakangiting sambit ng amo. Salamat po, sir. Oh, by the way, I heard that you're a single mom. Would it be bad for me to make a proposal to you? Proposal po? Yes. Ayos lang ba sa'yo if I'll be close with your son? Po? As you can see, na-challenge talaga ako kanina kay Pao Pao. I lost to him. I think 3 times. That's why I want to play with him more. Sige po, sir. Hindi na natapos pa ni John ang sasabihin nang biglang hinawakan ni Enzo ang magkabilang kamay niya. Tsaka mabilis na inilapit ang agwat nilang dalawa. Ihahatid sundo ko kayo. Every day. Just let me play with him. Deal? Pero sir... Please? Parang bata na anito sa kanya. Hindi alam ni Jana kung anong magiging reaksyon, lalo pat para itong bata na nangihingi ng candy ngayon sa kaniyang harapan. Bigla tuloy niyang naalala ang itsura ni Pao Pao sa amo. Natawa tuloy siya dahil dito. Sir, napakunot noo si Enzo. Hindi ba pwede? Bakit ka natatawa? Inosenteng tanong nito sa kanya. Sorry po sir. Naalala ko lang po kasi si Pao Pao sa tuwing may gusto siyang bilhing laruan, ay ganyan din po siya sa akin. Natatawang ani Jana dahilan para bahagyang lumayo si Enzo at sumeryoso ang itsura. Do I look like a kid to you? Mukhang napansin naman ni Jana ang pagiging seryoso ng amo, kaya bigla siyang natauhan. Hindi niya akalaing nagawa niyang pagtawanan ng amo. Ano ka ba naman, Jana? Gusto mo bang masasante, ha? Bakit mo naman tinawanan ng boss mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Jana sa sarili. Sorry po, sir. No, it's okay. I think I was being selfish then, and childish, just like what you said. Anyways, never mind. Tila ba'y nagtatampong sambit ni Enzo dahilan para mataranta si Jana. Sir, no. Agad na napahawak si Jana sa braso ng amo bago pa ito maglakad palayo. Agad naman siyang natauhan at binitawan ang kamay nito. Yes po sir, walang problema. Wala rin naman pong kasama si Pao Pao sa bahay kaya't madadala ko siya dito sa opisina araw-araw. Nakangiting sambit niya sa amo. Sa ikalawang pagkakataon ay parang naging bata si Enzo na excited na napatingin sa kanya. Talaga? Malakas na sambit nito, bakas ang excitement. Bahagyang nagulat pa si Jana at maski si Enzo ay tila ba'y natauhan. Kaya pa simple pa itong napaubo tsaka nag-iwas ng tingin sa kanya. I mean, talaga? Good thing then. Nauutal ngunit seryosong sambit ni Enzo. Tila ba'y binabawi ang excitement sa boses kanina. Buong biyahe nila'y hindi maiwasang mapangiti ni Jana dahil sa iba't ibang emosyon na nakita niya sa amo ngayong araw. Ang akala niya ng una ay katulad lamang ng ibang naging boss niya ay nonchalant at istrikto si Enzo. Ngunit patagal ng patagal ay mas nakita't nakilala niya ang lalaki. Halos 1 buwan na rin ang nakalipas at bahagya na rin niyang nagagamay ang trabaho niya sa kumpanya bilang sekretarya ng CEO. Mommy, I won again! It's 30 wins and 6 loss for me, Mommy! Masayang balita ni Pao Pao habang tumatakbong lumapit sa kanya. Pao Pao, huwag ka nang tumakbo. I told you, diba?
At saka huwag ka na munang pumunta sa opisina ni Sir Enzo mo. Alam mo namang may trabaho pa siya, hindi ba? Mamaya na mag-play, okay? Lumapit si Pau Pau sa harapan niya habang pinupunasan naman ni Jana ang pawis nito. Pero mommy, sabi ni Tito Boss ay magpe-play daw po kami eh. Wala daw po siyang work. Napakunot noo si Jana. Anong walang work? Eh ang dami niyang pipirma na asikasuhin ah. Pagtataka ni Jana. Sa huli ay naisipan niyang puntahan ito sa kabilang kwarto. Ngunit sa halip na makita nagtatrabaho ito, ay nakita niya agad si Enzo na nakaupo sa isang upuan habang abala sa pagtingin sa papel. Pau, let's play another. Hindi na natapos pa ni Enzo ang sasabihin nang makita ang sekretarya na nasa harapan ng pintuan. Akala niya kasi ay ang batang kalaro ang pumasok sa opisina niya. Hello po sir, ano pong ginagawa niyo? Nakangiting tanong ni Jana sa amo. Ngunit pababakas na dalaga ang pagtitimpi at pagniwi nito. Napansin naman ito ni Enzo kaya't kinakabahan siyang nag-iwas ng tingin. Jana. Hindi na hinintay pa ni Jana na sumagot ang boss. Dahan-dahan na siyang naglakad para lumapit sa table nito at tumambad sa kaniyang mga papeles na nakakalat sa table nito. Halatang wala pa ni isang naumpisa ang trabaho si Enzo, kaya naman hindi maiwasang mag-init ang ulo ni Jana. Napahinga ng malalim si Jana, tila ba'y nagpipigil ng inis. Maya-may pilit ngiti na humarap si Jana sa boss. Sir Enzo. Nakangiting tawag niya sa amo. Tila agad namang nakaramdam ng takot si Enzo sa tingin ng kaniyang sekretarya. Sa loob ng isang buwan na pagtatrabaho ni Jana sa kaniya bilang sekretarya, ay nakilala niya kung gaano nakakatakot ang babae, lalo na sa tuwing hindi niya ginagawa ang trabaho niya. Para itong si Kuya Andrew niya, ngunit mas matindi dahil parang mas boss pa ito sa kanya. Hindi naman siya nagagalit sa babae dahil alam niyang tama ito at mali siya. Sadyang minsan ay tinatamad siyang gawin ang paperworks o hindi kaya ay mas pinipili niyang maglaro kasama ang anak nito. Kung minsan nga'y pinapasa niya ang karamihan sa trabaho niya sa sekretarya niya. Hindi naman ito nagrereklamo, maliban na lamang sa tuwing hindi niya ginagawa ng maayos ang natitirang paperworks na kailangan niyang basahin at pirmahan. Jana, let me explain. Gagawin ko naman yan eh. Tinatapos ko lang ang... Ngunit hindi na natapos na Enzo ang sasabihin nang biglang iniluwan ng pinto ang batang si Pau Pau. Tito Enzo, may nakita akong puzzle game po. Laro tayo. Sige, tara. Nakangiti pang sagot ni Enzo ngunit agad siyang napahintok nang makitang matalim na tingin ni Jana sa kanya. Sir, gusto niyo po bang sabihan ko pa po si Sir Andrew bago niyo gawin ang mga paperworks na ito? Pananakot ng babae sa kanya. Hay, ito na, gagawin ko na. Mahinang sagot na lamang niya sa sekretarya, tsaka laglag balikat na naglakad na paupo sa kanyang swivel chair. At ikaw naman, Pau Pau, di ba sinabi ko na sa'yo huwag kang tatakbo-takbo? At tanghali na oh, magpahinga ka na dyan. Saway ni Jana sa anak. Pero mommy, Pau Pau, anong sabi ko? Mababaka sa boses ni Jana ang otoridad dahilan para matahimik na lang din ang bata. Parehong natamayamay sina Pau Pau at Enzo sa sermon ni Jana sa kanila. Para silang mga batang napagalitan ng ina. Kung minsan ay nagtitinginan pa ang dalawa at pasimpleng nagsisaniyasan sa isa't isa. Bagay na hindi nakaligtas sa mga mata ni Jana. Isa, Pau Pau, may pinapagawa ko, hindi ba? Opo, mommy. Mahinang sagot nito tsaka binalik ang paningin sa ginagawa. Sir, tapos na po ba kayo? Malapit na oh. Sabi sa'yo, mabilis lang eh. Mabuti po kung gano'n dahil meron pa po kayong kailangang basahin at i-review. Nakangiting sambit ni Jana sa kanya, tsaka ibinagsak ang bagong batch ng paperworks. Ha? Bakit ang dami naman? Ang dami na nitong ginagawa ko. Kasalanan niyo yan, sir. Kung kanina pa po sana kayo nag-umpisa, edi sana tapos na po lahat ng ito. May bahid ng pang-aasar ang boses ni Jana na siyang inalmahan ni Enzo.
Hindi ba pwedeng bukas na? Let me know na lang po sir kung tapos na po dahil kailangan na po yan today. Or else, magagalit na naman po ang kuya niyo sa inyo. Pagputol nito sa kanya bago siya tinalikuran. What the F? Seryoso ba tong babaeng to? Napayukyuk na lang tuloy siya sa sariling mesa bago muling bumalik sa ginagawa. Kinagabihan, matapos niyang maihatid ang mag-ina, ay dumiretso siya sa bar kung saan nakipagkita siya sa Kuya Andrew niya. Hey bro, kumusta? Ang ganda ng report mo kanina. I check it, and I'm amazed na detailed ang lahat. Well, ano pa bang masasabi mo? I'm a CEO after all. May bahid ng pagmamayabang sa boses niya nang bigla siyang batukan nito. Tungik, as if I don't know na si Jana naman talagang gumawa ng report mo. Aray, alam mo naman pala bakit nagsabi ka pa? Inis na sambit niya tsaka naupo sa isang stool malapit sa kapatid. Tinawanan naman siya nito. So, how's Jana? Si Pau Pau ba? Same as before. Walang ganang sagot ni Enzo dito, tsaka nag-order ng drinks. What do you mean, the same as before? Look, I'm thankful na si Jana ang sekretary ko. But damn, alam mo ba? Kanina lang ay, sinermonan niya ako. Araw-araw na lang, na hindi kami makapaglaro ng mahaba kanina ni Pau Pau. Just when I was about to win, imagine the pain. Minsan na nga lang akong manalo sa laro namin, tapos pinahinto niya pa. Sinong hindi mainis doon, di ba? Parang bata na pagsusumbong ni Enzo sa kuya. Bumunghalit naman ng tawa si Andrew sa kanyang narinig. Damn bro, hindi pa nga kayo ni Jana. Tiklop ka na agad sa kanya. Anong hindi pa kami? Wala naman talagang namamagitan sa amin Sus, wag ako Enzo. Yung ginagawa mong paghatid sundo sa mag-ina. Tell me, ano yun? Para saan yun? Ha? Wala yun. Para lang makapaglaro lang kami ni Pau Pau nun. Sinong boss ang magpapa-under sa empleyado niya kung wala kang nararamdaman sa kanya, ha? Hindi agad nakasagot si Enzo. Sa totoo lang, ay wala sa isipan niya ang bagay na yon. Ang alam niya lang ay masaya siya tuwing nakakapaglaro sila ni Pau Pau. Komportable siya sa mag-ina at hindi siya natatakot na ipakita kung sino talaga siya kapag kasama ang mga ito. Natawa naman si Andrew nang makita ang reaksyon ng kapatid. Hi, bunso. It's time. Good luck sa love life mo, ha? Sambit nito, tsaka ininumang hawak na wine. Lumipas pa ang ilang araw at linggo ay mas lalong naging malapit si Enzo sa mag-ina. Mas naging invested din kasi si Enzo na mas kilalanin ng bata, lalo na dahil humahanga siya dito. Hindi lamang sa kagalingan nito at katalinuhan, kundi maski ang mindset nito. Bata pa lang kasi si Pau Pau ngunit napaka-matured na mag-isip. Hindi niya tuloy maiwasang humanga kay Jana at mapaisip kung paano nito napalaking bibo at matalino ang anak nito sa kabila ng pagiging single mom. Sir, wala ba kayong trabaho at nakatitig na naman po kayo sa akin? Masama ang tingin na po na ni Jana sa kanya nang mapatulala siya dito. Agad namang napaiwas ng tingin si Enzo at tila ba'y nahiya sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa ay isang staff ang nagbukas ng pinto. Agad itong nilapitan ni Jana bago bumalik sa kaniyang harapan. Sir, nandito na raw po ang ka-meeting natin sa boardroom. Agad namang tumayo si Enzo at inayos ang gamit. Okay, let's go. Aya nito sa kanya. Sabay na silang nagtungo sa boardroom. Ngayon kasi ang presentation ng proposal ng isa sa mga board members. Habang naglalakad, ay mababakas ang maasim na mukha ni Enzo. Sir, ipapalala ko lang po sa inyo na kasama natin sa meeting na ito ang inyong kapatid na si Sir Andrew, ang chairman ng kumpanya. Kung maaari po sana'y ngumiti tayo kahit pilit, dahil nangangasim na po ang mukha niyo. Sambit ni Jana sa kanya, dahilan para mapaismid siya. Sa katunayan, ay hindi niya kasundo ang masabing board member na magpe-present ngayon kaya gano'n na lamang kaasim ang mukha niya. Sa huli, ay pinili na lamang niyang gawin ang utos ng kaniyang sekretarya. Pagpasok nila ay nag-umpisa na rin ng kanilang meeting. Tahimik at bored na nakaupo si Enzo sa kaniyang upuan, habang ang ilan ay tumatango-tango sa pabibong explanation ni Mr. Tan.
Si Mr. Tan ay medyo may kalakihan, mataba ang tiyan, panot ngunit dahil sa tagal nito sa industriya, ay marami na itong experience sa business. To the point na minsan ay nagmamagaling na ito kahit sa CEO at sa chairman. What do you think, Mr. Enzo? That's a good idea, right? I believe we can attract more customers in this way. May halong pagyayabang sa boses nito. Akma na sanang magsasalita si Enzo nang marinig nilang isang boses sa tabi nito. That's boring. Can we talk about dinosaurs instead? Lahat ay nagulat nang marinig ang boses ng isang bata sa tabi nito. Ang kaninang seryosong itsura ni Enzo ay unti-unting napalitan ng malalakas na pagtawa. Pau Pau? Oh my God! I'm sorry! Anak! Natatarantang nilapitan ni Jana ang kaniyang anak. Halos mapangangapa ang lahat dahil prente pa itong nakaupo sa tabi ni Enzo na animoy isang CEO. Maski si Chairman Andrew ay hindi maiwasang matawa sa bata. What the? Sinong batang yan? That's a good idea, Pau Pau. You heard the kid, Mr. Tan. I think mas nakaka-enjoy pang pag-usapan ng dinosaurs kesa sa presentation mo. I'm sorry, but I have to say no for this. This is too plain and old marketing stunt. Sagot ni Enzo bago humarap kay Pau Pau. Right, Pau? Tito Boss, tapos ka na po ba sa meeting nyo? Gusto ko na pong maglaro eh. Sambit ng bata sa lalaki. Anak! Shh! May meeting pa eh. Stop it. I told you to wait sa office, diba? Nako, I'm so sorry, sir. Is that your son? Ang anak ng sekretarya, nakapasok sa isang executive meeting? Just how unprofessional you are. Miss Jana, you think this is just a joke? Malakas na sigaw ni Mr. Tan. Galit na galit sa nakayukong si Jana. Hindi naman ito nakaligtas sa pandinig ni Enzo at matalim niyang tiningnan si Mr. Tan. Hey, don't you ever raise your voice in front of my secretary. I'm telling you. Malamig at seryosong sambit ni Enzo sa lalaki bago lumapit kay Pau Pau tsaka ito kinarga. Let's go, Pau Pau. Aniya sa bata tsaka naglakad na palabas. Naiwan pa si Jana na patuloy na humihingi ng tawad sa board, lalo na sa chairman. Ngunit agad nang hinawakan ni Enzo ang kaniyang kamay palabas. Naunang nakapasok sa office na Pau Pau at Enzo na agad namang naupo at humarap sa mesa. Sir, I'm sorry. Ha? Bakit naman? Kasi hindi ko inakalang makakapasok si Pau Pau sa meeting kanina. Why not? Ang cool niya nga kanina eh. Sa tabi ko. Right, Pau? Gusto mo bang sumama sa mga meeting ko next time? You will be the boss baby of the meeting. Talaga po, Tito Boss? Sir, hindi naman po yata tama. Jana, huwag na nating pag-usapan ang nangyari. Besides, totoo namang boring ang proposal. Mabuti nga't nandun si Pau. At least maagang natapos ang meeting. Makakapagpahinga agad tayo. Sagot ng lalaki tsaka humarap na naman sa puzzle pieces na hawak ni Pau Pau. Hindi maiwasang mapangiti ni Jana habang nakatingin sa amo. Akala niya kasi ay magagalit ito lalo pat isang executive meeting ito. Hanggang sa maya-maya ay may napansin siya sa amo. Thankful po ba kayo, sir, na natapos agad dahil makakapagpahinga na kayo? O sadyang tinatamad lang kayo? Tanong niya dito dahilan para manigas sa kinauupuan si Enzo. Ha? Hindi pa tapos magsalita si Enzo nang marinig ang mga paperworks na inilapag ni Jana sa mesa niya. Back to work na po tayo, sir. Pwede po ba? Nakangiting aniya sa amo dahilan para lumukot na naman ang mukha nito. Natawa naman sa kanyang loob si Jana. Kung kanina'y nakakatakot ang aura nito nang magalit siya kay Mr. Tan, pero ngayon ay para naman itong bata na napagalitan ng ina. Natawa siya dahil dito, na siyang napansin naman ni Enzo. This woman, natatawa pa siya na pinapahirapan niya ako. This is torture. Sa kabilang banda naman ay hindi maiwasang makaramdam ng kakaiba ni Jana para sa amo. No, Jana, boss mo lang siya. Hindi pwedeng iniisip mo, okay? Iniisip niyo po ba si Tito Boss, Mommy?
Biglang sulpot ni Pau Pau sa likuran niya. Pau! Bakit ko naman iisipin yun? Sabi niyo po kasi eh. Pinamulahan naman si Jana dahil sa sinabi ng anak. Hay nako, matulog ka na nga. Nag-toothbrush ka na ba? Opo, Mami. O siya, sige na. Maaga pa tayo bukas eh. Kinabukasan, katulad ng nakasanayan ay pumasok na nga ulit siya at naabutan si Enzo na tulog sa sofa. Sir Enzo, bakit dito yung natulog? Nag-umpis na lamang siyang ayusin ang mga papers at maglinis ng konti. Tingnan mo, Mami, oh. Pau, Pau, ano ba yan? Nagulat na lamang si Jana nang makitang may ginagawang kalokohan ng anak. Paano ba naman kasi ay tinataka ni Pau Pau ng dinosaur stamp ang noo ni Enzo habang tulog ito. Maya-maya ay nagising naman si Enzo at napatingin sa kanila. Oh, Jana, Pau Pau, nandito na pala kayo. Sir, bakit dito ka natulog? Hindi po ba kayo umuwi kagabi? Napahikab pa si Enzo bago dahan-dahang tumayo para pumunta sa isang room sa office, kung saan makikita ang maliit na comfort room. Naghilamos muna ito ng mukha sa sink. Pagbalik nito, ay bahagya pa nitong hinawi ang buhok dahilan para mabasa ito. Agad na napalunok si Jana nang makitang long sleeves nito na bahagyang nakabukas ang botones. Medyo basang buhok at ang mukha na bagong hilamos. Tila ba'y may kung anong kumakalabit sa kanyang dibdib dahilan para kirigin siya sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Good morning, Jana. Ha? Sige, salamat. Good morning din po, sir. Tila ba'y natatarantang sagot ni Jana sa binata dahilan para mapakunot noo si Enzo. Lumapit naman si Pau Pau sa tito boss niya. Tito boss, alam niyo po may sasabihin ako sa inyo. Kagabi po kasi, iniisip kayo ni Mami eh. Tapos bigla po siyang namula, kagaya ngayon. Pagsumbong ng bata sa kanya. Pau Pau? Anong Bigla namang natawa si Enzo habang lumalapit sa kanya. Totoo ba yun, Miss Jana? Iniisip mo ako kagabi? Natatawang tanong ni Enzo hanggang sa makatayo ito sa harapan niya. Tila pigil na pigil naman ang paghinga ni Jana dahil sa lapit nila sa isa't isa. Hindi no? Biglang sumeryoso ang itsura ni Enzo sa kanya. Ako rin, iniisip din kita kagabi. Sa mga sandaling yun ay tuluyan ng nagkarera ang tibok ng puso ni Jana dahil sa pinaghalong kilig at kaba. Iniisip kita, umaga hanggang gabi, hanggang sa pagtulog ko. Minsan nga hanggang sa panaginip ko, ay ikaw ang laman ng bawat gabi ko. Panaginip mo? Oo, hanggang sa panaginip ko. Sinisermonan mo pa rin ako, hanggang sa pagpikit ng mata ko. Naalala ko pa rin ang pagiging maldita at pagtataray mo sa akin. Daig mo pa si Kuya sa sobrang stricto eh. Lalo na kahapon na madami akong work na hindi natapos. Kaya naiisip ko na, siguradong tatalakan mo na naman ako kinabukasan. Natatawang dugtong pa ni Enzo, dahilan para maudlot ang kaba at kilig na nararamdaman ni Jana. Hindi makapaniwala si Jana sa mga sinabi ni Enzo, lalo pat nai-imagine niya na siyang villain sa panaginip ng amo. Bigla siyang nakaramdam ng ines kaya humarap siya dito at akma na sanang magsasalita. Nang bigla niyang makita ang amo na seryosong nakatingin sa isang papel. May bigla siyang napagtanto. Kaya ba, maaga kang pumasok ngayon, sir? Seryosong humarap si Enzo sa kanya. Yeah, by the way, about this proposal. I think much better if we will reject this. Mas marami tayong gagawin dito, compared sa benefits natin. I don't think it will be good for the company to bear so much expenses. Seryosong sambit ng binata habang hawak pa rin ang papel. Hindi naman maiwasang mapatitig ni Jana sa binata habang seryosong nagbabasa sa papel na hawak. Bakit ngayon ko lang napansin? Alam kong may tsura siya pero parang mas gumagwapo siya kapag nagiging seryoso. I wish I could see him like this forever.
Mahinang sambit ni Jana sa isip-isip nang biglang marinig si Pau Pau. Tito Boss, laro po tayo! Masiglang ayon ni Pau Pau sa boss niya, dahilan para otomatikong magbago ang ekspresyon sa mukha nito. Mula sa pagiging seryoso, ay para namang bata si Enzo na naglakad palapit sana kay Pau Pau. Ngunit maagap niya itong napigilan. Sabi ko nga, hindi talaga niya makakayang magseryoso kahit isang buong oras. Sa isip-isip niya, hinawakan niya ang braso nito para pigilan. Sir, hindi po ba may trabaho pa po kayo? Aniya habang matalim na tinitingnan ang amo. Nagulat naman siya nang hawakan din ito ang kanyang braso at bahagyang lumapit sa kanya. Saglit lang naman to promise. Magwo-work din ako after. No sir, kailangan mo tong tapusin. Don't worry, I'll give time for you later baby, okay? Ani naman ng lalaki, sabay kindat pa. Sandaling natigilan si Jana at tila ba'y hindi na niya nagawa pang pigilan pa ang lalaki. Sa huli, ay siya na ngang gumawa ng trabaho nito at naglaro na naman ito kasama ang anak. Gayon pa man ay masaya siya dahil paminsan-minsan din itong lumalapit sa kanya para tumulong. Alam mo, ikaw lang yata ang CEO na nakikita kong hindi nagtatrabaho. Nagtatrabaho naman ako Ito, pinipirmahan ko nga yung papers Di ba, Pau? Hindi lang matalino, pero gwapo rin ang CEO na to, no? Nakangusong sagot naman ni Enzo. Opo, Tito Boss. Mami, paglaki ko, gusto ko rin pong maging CEO. Napangiti naman si Jana sa tinura ng anak. Talaga, anak? Bakit naman? Gusto ko pong maging katulad ni Tito Boss na wala pong ginagawa kundi maglaro. Ha? Anong walang ginagawa ka dyan? Opo, tapos yung sekretary ko po ang gagawa ng work ko. Hindi alam ni Enzo ang magiging reaksyon sa sinabi ng bata, habang masama naman ang tingin ni Jana dito. Anong walang ginagawa? May ginagawa ako, no? Palagi ka po kasing naglalaro Si Mami lang ang gumagawa ng work mo. Natawa naman si Jana nang makita ang hiyang-hiyang ekspresyon ni Enzo. Tsaka niya nilapitan ang anak at niyakap. Anak, gusto ko maging CEO ka. Pero wag kang tutulad sa tamad na CEO, ha? Napatango naman si Pau Pau habang pasimpleng natatawa si Jana sa boss na ngayon ay hiyang-hiya pa rin. Si Enzo na hindi inakalang mapapalapit kay Pau Pau ay tila ba'y napapalapit na rin sa ina nitong si Jana. Gayunpaman ay bahagyang nagdadalawang isip din siya na aminin sa sarili ang tunay na nararamdaman. Salamat po ulit sir sa paghatid sa amin. Sambit ni Jana nang makababa na ng kotse niya. Napakamot naman sa kanyang batok si Enzo. Tila ba may nais sabihin. Napakunot noo tuloy si Jana. Sir? May sasabihin pa po ba kayo? Nagtatakang tanong ni Jana sa boss. Napaiwas naman ang tingin si Enzo. No, wala. Sige na, pumasok na kayo. I'll go ahead. Sige po sir. Thank you po ulit. Jana. Yes po. Good night. Mahinang sambit ni Enzo dahilan para mapangiti naman si Jana. Good night po sir. Pahinga na rin po kayo after. Matamis ng ngiti ang ginawad ni Jana matapos sabihin yun dahilan upang mabilis na mapatalikod si Enzo upang itago ang ngiti. Hanggang sa pag-uwi ni Enzo ay hindi mawala sa isipan niyang babae. Aaminin niyang may kakaiba siyang nararamdaman dito. Minsan lang siyang humanga sa babae at masasabi niyang nagustuhan niya si Jana dahil sa pagiging masikap nito at independent. Para bang ang sarap nitong alagaan at mahalin, lalo na nang makita niya kung gaano kalakas at katapang na babae ito. Pakiramdam ni Enzo ay hindi nito kailangan ng lalaki sa buhay. Gayunpaman ay nais niyang tumayo sa tabi nito upang suportahan at itrato na isang reyna. Oh shit! Stop it, Enzo. She's your secretary. Be professional. Anas niya sa sarili bago isinubsob ang mukha sa kama. Kinabukasan ay maaga namang nagising si Jana.
Sabado kasi ngayon at wala siyang pasok sa work kaya naman maaga silang mag-grocery ngayon ni Pau Pau. Yay! Mommy, bili po tayo ng pancake! Excited na sambit nito, tsaka tumakbo sa cereal section. Pau Pau, huwag kang tumakbo, baka madapa. Aray! Nanlaki ang mga mata ni Jana nang makitang nadapa ang anak matapos nitong mauntog sa kung sino. Agad siyang napatakbo palapit dito. Pau Pau! Sigaw niya, tsaka inalalay ng anak. Ayos ka lang ba, anak? Hindi sumagot ang bata. Sa halip ay nanatili itong nakatingala sa nakabangga. Jana? Tila ba'y nanigas sa kanyang pwesto si Jana nang marinig ang boses na yon at otomatikong niyakap ang anak. Mabilis siyang tumayo habang yakap si Pau Pau bago humarap sa lalaki. Tumambad sa kanya ng isang lalaking may magulong buhok, malalim na eyebags, maduming damit, at pilit na ngiti sa labi. Joseph, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Jana sa dating asawa. Jana, Pau Pau, I miss you. Akma na sanang lalapit ito sa kanila ngunit mabilis na itinago ni Jana ang anak sa kanyang likuran. Huwag kang lalapit sa amin, Joseph. Jana, hindi mo ba ako na-miss? Tila ba'y nagpapaawa na tanong nito sa kanya. Pwede ba, Joseph? Tapos na tayo. Bakit ka ba nandito, ha? Anong tapos na? Hindi ka ba naaawa sa akin, Jana? Nawalan na ako ng trabaho. Naghirap ako at iniwan na rin ako ng kabit ko. Wala na akong ibang malalapitan. Please, gusto kong magbago, Jana. Patawarin mo na ako. Halos lumuhod na si Joseph sa kaniyang harapan, ngunit nanatiling matigas si Jana. Joseph, pigilan mo na yan. Huwag ka nang gumawa ng eksena dito. Mahal pa rin kita, Jana. Please, I love you. Hindi naman maiwasang mahiya ni Jana kaya naman malakas niyang sinampal ang lalaki para tumigil na ito. Pwede ba, Joseph? Tigilan mo na kami. Umalis na kami, di ba? Malaya ka na. Dun ka sa kabit mo. Sambit niya. Pinipigilan ng pag-iyak sa harapan nito. No, please, Jana. Maawa ka naman sa akin. Kahit hindi na para sa akin, para na lang kay Pau Pau. Deserve niyo ang kumpletong pamilya. Pangako babawi ako. Magiging mabuting asawa at ama na ako sa inyo. Please. Pagmamakaawa pa nito sa kanya. Mabuting ama? Joseph, kung ikaw din naman ang magiging ama niya, huwag na lang. Hindi ko gugustuhin palakihin si Pau Pau na katulad mo. Kaya kong palakihin mag-isang anak ko. Mahahalata sa mukha ni Joseph ang inis at pagtitimpi, hanggang sa nanggigigil nitong hinawakan ang kaniyang kamay at marahas na hinila bago siya sinigawan. Jana, maawa ka naman. Makinig ka sa akin. Jana? Agad na napahinto ang dalawa nang marinig ang isang pamilyar na boses sa kanilang likuran. Napatingin dito si Jana at makikita ang ginhawa sa mata ng babae nang makita niya si Enzo. Sir Enzo? Is everything okay? Nag-aalalang tanong niya bago lumapit sa mag-ina. Dito niya lang mas nakita ang kasagutan ni Jana sa lalaki na ngayon ay masama ang tingin sa kanya. May problema ba tayo dito, sir? Magalang na tanong ni Enzo sa kaharap na lalaki. At sino ka naman? Huwag kang mangialam dito. Kailangan ko pang makausap si Jana. Jana, mag-usap tayo. Halika. Agresibo nitong hinawakan ang kamay ni Jana at akma na sanang hihilahin palayo. Ngunit mabilis na hinawakan ni Enzo ang kamay nito upang pigilan. Teka lang, Brad. Hindi naman yata tama na namimilit ka. Masamang tumingin sa kanya si Joseph. At sino ka ba, ha? Asawa kong babaeng yan. Kaya tumabi ka kung ayaw mong madamay dito. Galit na sigaw ni Joseph sa kanya. Saglit na natigilan si Enzo sa kanyang narinig. Ito ang asawa ni Jana? Napatingin siya kay Jana at makikita ang pag-aalangan sa mukha nito. Sorry po, sir. Pwede ko po bang
Iwanan muna si Pau Pau sa inyo. Kakausapin ko lang po siya. Tanong ni Jana sa kanya. Wait, are you sure? Baka kung anong gawin niya sa'yo. Nag-aalalang tanong niya sa babae ngunit matapang na humarap sa kanya si Jana. Don't worry about me, Sir Enzo. Asawa ko siya at hindi ko hahayaang saktan niya ako. Matapang na ani ng babae bago hinawakan ang kamay niya upang bigyan ng assurance. Nang kumalma na si Enzo ay hinayaan na niya ang dalawa na mag-usap sa hindi kalayuan habang nasa tabi niya si Pau Pau. Habang nakaupo sa isang tabi, ay hindi maiwasang mapaisip ni Enzo. Alam ni Enzo na hiwalay na si Jana sa dati nitong asawa. Kaya nga nagawa niyang ma-inlove dito at makaramdam ng pagmamahal dahil alam niyang wala itong kasintahan sa ngayon. Ngunit habang nakatingin sa dalawa na nag-uusap sa di kalayuan, ay hindi maiwasang matakot ni Enzo. Oo, aaminin kong espesyal na si Jana sa akin. At alam ko rin naman na close na kaming dalawa. Hindi na rin imposible na may nararamdaman siya para sa akin. Pero what if magkabalikan sila sa isa't isa? What if maiwan akong broken, mag-isa at hindi masaya? Aniya sa isipan habang binabagabag ng kaba at takot ang puso. Maya-maya'y naramdaman niya ang paghawak ni Pau Pau sa kaniyang kamay. Tito Boss, natatakot po ako. Shh! I'm here, Pau. Nandito lang ako, okay? Bulong niya sa bata at marahan itong niyakap. Tito Boss, kayo na lang po sanang naging daddy ko po. Ayoko na pong makita si Mami na umiiyak dahil po kay Papa. Mahinang bulong ng bata. May bahid ng takot at kaba sa boses nito. Hindi may paliwanag ni Enzo ang mararamdaman sa kaniyang narinig. May halong tuwa dahil sa kagustuhan ni Pau Pau para kay Jana. Ngunit may halong awa dahil sa kalagayan nito. Maya-maya pa ay bumalik na rin si Jana. Nakayuko siya kaniya kapanganak. Walang sali-salitang lumabas sa grocery store. Ni hindi na nila natapos ang pamimili at pinaandar na lamang ni Enzo ang sasakyan palayo. Sorry po, sir. Nadamay pa po kayo. No, it's okay. Hindi ko rin naasahan na nandun kayo. Natahimik muli si Jana matapos noon. How are you? Mahinang tanong ni Enzo sa kanya. Hindi magawang makasagot ni Jana sa halipay, naiyak na lamang ito. Hinayaan naman ni Enzo ang babae. Alam niyang kailangan ito ng sekretarya at handa siyang maghintay hanggang sa maging handa itong magkwento o makapaglabas ng hinanakit. Ngunit sa maghapon nilang magkasama, ay nanatili lamang tahimik si Jana. Tanging si Pau Pau lamang ang nakakausap niya kahit na magkasama naman silang tatlo. Ipinagpasalamat naman ito ni Jana. Kahit papaano, ay gumaan ang pakiramdam niya dahil hindi siya pinilit ni Enzo na magkwento. Sa halipay, hinayaan siya nitong damhin ang lahat ng nararamdaman niya. Makalipas ang ilang araw ay kapansin-pansin kay Jana ang pagiging tahimik at parabang may malalim na iniisip. Naiintindihan naman ito ni Enzo na marahil ay tungkol pa rin ito sa dating asawa nito. Hanggang sa isang araw ay nakita niya itong may hawak na flower bouquet na galing sa dating asawa. Sir Enzo, good morning po. Agad na bati ni Jana sa kanya at pasimpleng itinago ang bouquet sa likuran. Hindi maiwasang mapaisip ni Enzo na marahil ay nagkakaayos ng dalawa at maaaring magkabalikan ng mga ito. Binalo tuloy siya ng kaba at takot sa mga naiisip. Hanggang sa magtanghali ay ganun pa rin ang nasa kanyang isipan kaya naman hindi na niya napigilan ang sarili at nagtungo na sa opisina nito. Ngunit tanging si Pau Pau lamang ang naabutan niya dito na nagbabasa. Where's Jana? Tanong niya sa bata. Lumabas po siya, Tito Boss. May kakausapin daw po. Sagot nito sa kanya dahilan upang mabilis siyang mapalabas sa opisina nito. Agad siyang nagtungo sa pantry kung saan ito palaging tumatambay
Ngunit ayon sa mga naroon, ay dumiretso umano si Jana palabas. Kaya naman, agad niya itong sinundan. Nasa bandang parking lot na niya naabutan si Jana, at malayo pa lamang, ay nakita niya na itong may kausap na lalaki. Joseph, ano ba? Sabi ng tigilan mo kami, hindi ba? Para saan pang mga bulaklak na yun, ha? Mababa ka sa boses nito ang galit, kaya agad na napatago sa pader si Enzo. Jana, natanggap mo na bang mga bulaklak? Yung paborito mong bouquet yun. Medyo mahal na ngayon ang presyo pero fresh yung nabili ko. Kaya sana nagustuhan mo. Nakangiting sambit ni Joseph. Pwede ba, Joseph? Wala akong oras para makipaglandian sa'yo. Tapos na tayo. Simula lang nagloko ka at lumayas ako sa bahay natin. Inalisan na rin kita ng access sa buhay ko. Wala ka ng puwang sa puso ko. Kaya kahit anong gawin mo, hindi na ako babalik sa'yo. Bakit, Jana? Bakit parang ang bilis lang para sa'yong kalimutan at hiwalayin ako, Jana? Dahil ba sa hindi mo talaga ako mahal? O sadyang may iba na? Wala ka na doon, Joseph. Hindi kita pinipigilan na magpakita minsan kay Pau Pau. Dahil alam kong ikaw pa rin ang ama niya. Pero huwag ka nang umasa na mabubuo pa ulit tayo. Mariin na sambit ni Jana sa kaharap. Mapakla namang natawa si Joseph bago muling nagsalita. Alam ko na. Dahil ba yun sa boss mo? Sino nga yun? Yung Enzo na yun. Joseph, ano ba? Sabihin mo na lang ang totoo, Jana. Dahil ba sa lalaking yun, ha? Halos hindi rin magawang makagalaw ni Enzo sa kanyang kinatatayuan. Hinihintay rin ang sagot ni Jana. Sandaling katahimikan ang namayani sa dalawa bago matapang na hinarap ni Jana ang dating asawa. Oo, Joseph, tama ka. May nararamdaman na nga ako sa kanya. Pero alam kong walang patutunguhan tong nararamdaman ko. At isa pa, labas siya sa usapan nating to. Huwag mong isipin na dahil sa kanya ka hindi na ako babalik sa... Bakit? Totoo naman, di ba? Kung hindi dahil sa amo mong iyon, hindi ka makakaharap ng bagong lalaking sasandalin ni Pau Pau. Joseph, tumigil ka na. Hindi porket babae ako, mahina ako. Hindi porket mag-isa ako, hindi ko na kayang palakihin mag-isang anak ko. Hindi ko kailangan ng lalaki. Lalo na kung isang katulad mo. At huwag na huwag mong i-compare si Enzo sa'yo. Dahil siya, kahit na madalas siyang parang bata sa harapan ko, marunong siyang manindigan, Joseph. Marunong siyang magpakalalaki sa oras na kailangan ko. Hindi magawang makapagsalita o maski ang paghinga, ay halos makalimutan na rin ni Enzo nang marinig ang pag-amin na yon ni Jana. Tila ba'y tumatalo ng puso niya sa tuwa. Alam ni Enzo sa sarili na mahal na niya ang sekretarya. Ngunit kalakip noon, ang takot na baka hindi siya nito mahalin. Lalo na sa isang tulad niya na never pang nagmahal, ay hindi niya maiwasang matakot na baka masaktan lang siya sa huli. Ngunit dahil sa mga narinig ay naglakas ng loob din siyang humakbang at lumapit sa mga ito. Lalo pa nang makita niyang nagiging marahas na ang kaharap ni Jana. Ano ba, Joseph? Tigilan mo na to! Kung hindi ka magiging akin, mas mabuti pang walang makakuha sa inyo. Bitawan mo siya. Gusto mo bang kasuhan kita sa ginagawa mong yan? Agad na napaharap sina Jana at Joseph nang marinig ang boses na yon. Tila ba'y binalot agad ng takot si Joseph nang makita si Enzo at walang pagdadalawang isip na napatakbo palayo. Kilala ni Joseph ang lalaki at alam niyang wala siyang laban dito lalo na kung makita nitong sinasaktan niya si Jana. Pasalamat ka, Jana. Masama ang loob na sambit ni Joseph bago tuluyang umalis. Jana, ayos ka lang ba? Sir Enzo, kanina pa po ba kayo dyan? Yes, at narinig ko ang lahat, Jana. Seryosong sambit ni Enzo sa kanya, dahilan para mabilis na napaiwas ng tingin si Jana. Hindi niya akalaing kanina pa pala nakikinig sa kanilang amo. Kalimutan niyo na po. I like it too, Jana. Putol ni Enzo sa sasabihin ni Jana. Po? Gusto rin kita. Oo, nung una, natatakot ako. Wala naman akong planong magmahal sa isang tulad mo.
Lalo na dahil isa kang single mom. Sabi ko sa sarili ko, kung magmamahal ako, gusto ko yung katulad mo. Pero habang tumatagal, habang napapalapit ako sa inyo ni Pao Pao, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Nahuhulog na ako sa iyo, Jana. Sir Enzo. Don't call me sir anymore, Jana. From now. Hindi na natapos pa ni Enzo ang sasabihin nang bigla siyang siilin ang halik ni Jana. Nanlaki tuloy ang mga mata niya sa gulat. Then, shall I call you mine? Nakangising sambit ni Jana sa lalaki matapos niya itong halikan. Ang kaninang gulat na si Enzo ay unti-unting napangiti tsaka mabilis na hinagkan si Jana. Yes, and you'll be my baby. Nakangiting dagdag naman ni Enzo at sa pagkakataong ito ay siya naman ang humalik kay Jana. Simula ng araw na yun ay formal nang nanligaw si Enzo kay Jana. Hindi naman din kasi agad sinagot ni Jana ang boss dahil kahit boss niya ito at mahal niya din ang lalaki, ay nais niya ring maramdaman na pinupurso siya nito. Hindi easy to get na uri ng babae si Jana at alam niyo ni Enzo kaya naman ginawa niyang lahat upang makuha ang loob nito. Sa kabila ng hirap na dinanas ni Jana sa pag-ibig kasamang dating asawa, ay nagawa niya pa ring buksan ang puso niya. Ngayon ay para sa isang totoo at mas mabuting lalaking tulad ni Enzo. Pao Pao, ayos ka na ba? Baka may nakalimutan ka pa. Wala na po, Mami. Nakangiting sumilip naman ang kaibigan niyang si Gina habang abala pa rin si Jana sa pag-aayos ng gamit ng anak. Nako, mukhang excited na si Pao sa pagpasok sa school Parang kailan lang pumasok na siya sa school. Tapos ngayon na-attend ka na bilang mommy. Tuwang-tuwa na sambit naman ni Gina. Nandito pa rin kasi silang nakatira sa bahay nito. Ngunit nagbabalak na rin si Jana na lumipat sa oras na matapos niyang bayaran ng condo unit na nakita niya. Malamang, Gina. Alam nga namang a-attend ako bilang daddy, di ba? Natatawang sambit ni Jana sa kaibigan. Jesus, kung noon baka mami at daddy ang role mo. Ngayon, may daddy ka na daddy rin ni Pao Pao. Kinikilig na sambit ni Gina. Napailing tuloy si Jana dito. Ewan ko sa'yo, alis na nga kami at baka malit pa rin sa family day nila. Okay, sure. Oh, wait. May nag-doorbell. Baka si Mr. CEO na yon. Kinikilig na sambit ni Gina tsaka nagtungo sa labas. Doon ay naabutan nila si Pao Pao na kausap si Enzo. Mukhang naghihintay na ito kay Jana. At yan na nga ang sundo ng mag-ina. Hello po, Sir Enzo. Nakangiting bati ni Gina sa amo. Hello, Gina. Magandang umaga rin. Jana, tara na ba? Aya ni Enzo sa kanya. Sige. Wait. Yung gamit mo, Pao Pao, kompleto na? Opo, Mami. Tapos ko na pong ayusin kanina lahat. Nakangiting sambit ng bata bago sila sabay-sabay na lumabas na tatlo. Ngayong araw kasi ang family day ni Pao Pao sa school at naisipan na rin sumama ni Enzo para tumayong ama sa bata. Hindi naman tumutol pa si Jana lalo pat 2 buwan na rin simula nung sagutin niya ang amo. Sa loob ng mga buwan na naging magkarelasyon sila, ay hindi pa rin nagbago ang lalaki. Madalas pa rin itong pasaway sa kanya at mukhang mas napapadalas pa nga ang pagiging clingy nito sa kanya sa tuwing papagalitan niya ito. Kung may kaibahan man ito ay mas naging maalaga naman ito sa anak niya. At binabawasan na rin ng workloads niya para hindi siya gaanong mahirapan. Opo, kasama ko po si Mami at Tito Boss ko. Pagmamalaki ni Pao Pao sa mga kasamang bata. Tito Boss? Bakit, Boss? Nagtatakang tanong nito. Dati Tito Boss ko siya, ngayon Daddy Boss ko na siya. Napangiti sina Jan at Enzo nang marinig ito. Maski si Enzo ay tila ba'y pumalakpak ang tenga sa kilig. Napansin ito ni Jana kaya pasimple niya itong hinampas ng mahina. Hoy, namumula ka na dyan sa kilig oh. Pang-aasar niya kay Enzo na mas lalong napalawak ang ngiti. Siyempre,
Can't you see? Proud siyang pinapakilala ko bilang daddy niya. Nakangiting sambit ni Enzo habang malawak ang ngiti. Ewan ko sa'yo. Napailing na lamang si Jana dahil dito. Talaga? Anong trabaho ng daddy mo? Yung sa akin kasi isang doktor eh. Nanggagamot siya ng may sakit. Pagyayabang ng isang bata. Ay ako, wala ka sa papa ko. Isa siyang sundalo. Kaya nga nalulungkot ako minsan kasi palaging wala si papa eh. Talaga? Papa ko naman ay pulis. Si Pau Pau naman ay tila by confident at mayabang na napailing. Wala pala kayo sa papa ko eh. Mayabang na anito sa mga kalaro. Bakit? Ano ba ang papa mo? Tanong ng batang babae. Ang daddy boss ko ay isang CEO ng kumpanya. Proud na sambit ni Pau Pau sa mga ito. May mga nanay na nakarinig ang agad na napasinghap at napalingon sa pwesto ni na Jan at Enzo. Agad naman itong napansin ni Enzo. Kahit na natutuwa siyang pinagmamalaki siya ng bata ay hindi niya maiwasang mahiya. Talaga? Anong ginagawa ng daddy mo? Wala. Mabilis na sagot ni Pau Pau sa mga ito. Ha? Anong wala? Wala siyang ginagawa kasi tamad ang daddy ko. Ang kaninang proud na mukha ay napalitan ng kahihiyan nang marinig ni Enzo ang sinabi ng bata. Habang si Janan naman ay malakas na natawa dahil dito. Psst! Anong walang ginagawa? Masipag ako ah. Sinubukan pang iridim ni Enzo ang sarili mula sa kahihiyan ngunit pinagtawanan siya ng mga naroon, lalo na ni Jan at Pau Pau kaya naman napakamot na lamang siya sa batok. Matapos ng ilang oras ay sari-saring palaro pa ang kanilang sinalihan at halos malagot ang hininga ni Enzo sa sobrang pagod. Habang si Pau Pau naman, sa unang pagkakataon ay mukhang nag-enjoy na maglaro kasamang maraming bata. Hanggang sa pinapasok sila sa isang silid at nagkaroon ng panibagong palaro. Ang palaro natin ngayon ay tatawagin nating Who Knows Best? Mom or Dad? Kung saan ay huhulaan ng mami at daddy ang sagot sa mga tanong tungkol sa kanilang anak. Game ba ang lahat? Kaliwat ka ng hiyawan ang maririnig bago naupo ang lahat. Kabado pa si Enzo dahil halos isang taon pa lamang niyang kasama si Pau Pau. Kahit na malapit siya dito ay hindi naman may pagkakaila na marami pa rin siyang bagay na hindi alam sa bata. Ano ang paboritong subject ng inyong anak? Go! Agad na isinulat ni na Enzo at Jana ang sagot sa cardboard at ilang segundo lamang ay tinaas nila ito. Okay, dito muna tayo kay Pau Pau. Ang sagot ni Miss Jana ay Math, habang ang sagot naman ni Mr. Enzo ay... Napakunot-no ang guro ng basahin ang sagot nito. I guess that would be merienda. Confident na sagot ni Enzo sa kanila. Nagtawa na naman ang lahat dahil dito. Ngunit nagulat ang lahat nang mapatango si Pau Pau. Mommy, I love math, but I love merienda even more. Ha? Anong... Hindi magawang makapagreklamo ni Jana dahil mukhang nagsabuatan pa ang dalawa habang tumatawa ang mga ito. Alam niyang math ang paborito ng anak ngunit dahil napapadalas ang pagdalaw ni Enzo sa kanila, ay madalas din itong nagluluto ng merienda nila. Nagpatuloy pa ang laro at wala silang ibang ginawa kundi i-enjoy ang bawat minuto na magkasama silang tatlo, na parang isang buong pamilya. Halos inabot sila ng gabi nang matapos ang event na yon. Pagod na isinakay ni Enzo ang bata sa backseat habang nasa tabi naman niya sa passenger seat si Jana. What do you want to eat for dinner, babe? Ikaw ba? Gusto ko kasi na magluto na lang sana sa bahay para makatipid tayo. Come on, nakakapagod ang araw na to. Huwag ka nang magluto, okay? Kung gusto mo ng lutong bahay, then I'll cook instead. Pinanlitan siya ng mata ni Jana. Tila nanghihinala. Bakit parang nagsisipag-sipagan kaya ta ngayon na? Asar na tanong niya rito. Napaiwas naman ang tingin si Enzo sa dalaga at animoy nahihiya.
Pakiramdam ko kasi, wala na akong ibang ginawa para sa inyo. Tama naman si Pau Pau. Wala akong ginagawa at inaasa ko lang sa iyong lahat. Kahit dito sa inyo ni Pau at sa kumpanya, hindi ako perpekto, Jana. Pero gagawin kong lahat para maging deserving sa'yo. Mahinang sambit ni Enzo sa kanya. Bahagyang sinilit ni Jana ang ekspresyon sa mukha nito, ngunit sadyang umiiwas ng tingin si Enzo sa kanya. Hindi niya akalaing dinibdib nito ang naging biro ni Pau Pau kanina. Napangiti tuloy siya at na-appreciate niya na handang magbago ni Enzo kahit sa maliit na paraan. Hinawakan niyang kamay nito at diretsyong tinignan ang mga mata ng lalaki. Hey Enzo, hindi sa wala kang ginagawa. You know, you're the brain of the company and probably weakness mo talagang humarap sa mga tao. That's why I volunteered myself to do it for you. And I admire you for that. You embrace your weakness at hindi ka natakot na ipakita kung sino ka. Maski naman ako, magaling akong makipag-communicate but there are times na nahihirapan akong mag-isip ng solusyon para sa mga problema. And you are there to help me. That's why we're partners, right? Nandito tayo para sa isa't isa, para magtulungan, dahil tanggap natin ang flaws ng isa't isa. And I believe that's what true love is. Sinserong sambit ni Jana sa kanya. Ang kaninang kabadong ekspresyon ng mukha ni Enzo ay bahagyang lumambot at sumilay ang ngiti sa labi nito. Thank you, Jana. Because of you, I saw a different version of myself. Marami man akong hindi kayang gawin. Hindi naman ako natatakot na harapin yun at subukan. Dahil alam kong nandito ka sa tabi ko. I promise, Jana, I'll be the best version of myself. Someone who is deserving for someone like you. Nakangiting sambit ni Enzo. Napangiti na lamang sila sa isa't isa bago dahan-dahang naglapit ang kanilang mga labi. Hindi na nila inaksaya ang bawat segundo at ninamdam nilang tamis ng kanilang halikan. Ngunit nagulat na lamang sila nang marinig ang boses sa kanilang likuran. Are you eating my mom's mouth, Boss Daddy? Inosenteng tanong ni Pau Pau habang papungas-pungas na nakatingin sa kanila. Mukhang nalimpungatan lamang ito sa pagtulog. Agad tuloy na naitulak ni Jana ang lalaki palayo sa kanya. Pau! No, anak. Tila ba'y naghahanap ng sagot si Jana sa anak bago muling humarap dito. We are just talking, anak. Natigilan siya nang makitang tulog na ulit ang bata. Nakahinga siya ng maluwag at ganun din si Enzo na napatingin sa kanya. Unti-unting sumilay na naman ang ngiti sa labi nito. Shall we continue? Pilyong tanong nito. Ewan ko sa'yo, magmaneho ka na nga dyan. Namumulang pisngin na sambit ni Jana sa lalaki, dahilan para matawa si Enzo. Hindi niya maiwasang kiligin ang makita ang cute side ng babaeng mahal. 3 taon pang lumipas at mas lalong tumibay ang pagmamahalan ng dalawa. Madalas ay lumalabas silang tatlo para sabay-sabay na mag-dinner at kung minsan naman ay naglalaan talaga sila ng ilang araw para makapamasyal. Kung tutuusin, ay para na silang pamilya dahil sa sobrang closeness nila. Maging ang mga pamilya nila ay nakilala na rin ng isa't isa. Tanging singsing na lamang at seremonya ng pari ang kulang upang ganap silang maging isang pamilya. At dahil dito, ay naisipan na ni Enzo na gawin ng isang malaking hakbang upang matupad ng lahat ng pangarap niya kasama sina Jana at Pau Pau. Are you ready, Pau Pau? Tanong niya sa anak habang inaayos ang suot nitong suot. Para silang mag-ama dahil magkapareho ang suot na suot nila. Naka-long sleeve na white sa loob at may black coat suit sa panlabas. May nakalagay pang maliit na red rose sa bulsa sa dibdib na siyang nagdagdag ng pagiging romantiko nila. Aba, talagang kikiligin yan si best friend. Mukhang magbibinata na rin si Pau Pau. Pogi! Tuwang-tuwa na sambit naman ni Gina na tinutulungang ayusin ang necktie ng bata. Tita Gina, hindi pa po ako binata. Baby pa rin po ako ni Mommy. Pero opo, pogi po ako. Parang si Boss Daddy ko po.
Nakangising sambit ni Pawpaw dito, dahilan para matawa sila. Ilang sandali lamang ay lumabas na rin ang dalawa para salubungin si Jana. Kaarawan ngayon ni Jana at ang alam nito ay simpleng birthday celebration lamang ang inihanda ni Enzo kasama ang pamilya nito. Ngunit walang kaalam-alam si Jana sa mas malaking sorpresa na inihanda nito para sa kanya. Malayo pa lamang sa event ay excitement na agad ang nararamdaman ni Jana. Maliban kasi sa kagustuhan niyang makita ang inihandang venue ng nobyo, ay nais na rin niyang kumain. Ngunit habang naglalakad ay nagtataka siya dahil unti-unti niyang naririnig ang boses ni Enzo. Kumakanta ng isang slow romantic song. Napangiti siya nang makita itong may hawak na bulaklak habang naglalakad sa kanya. Enzo, ano ba yan? Ang dramatic ng entry mo ngayon ah. Natatawang niya dito nang humarap ito sa kanya. Napangiti naman si Enzo nang matapos kumanta, tsaka inabot ang bulaklak sa kanya. Happy birthday, babe. Nakangiting sambit ni Enzo sa kanya, tsaka siya nito niyakap. Thank you, babe. Sagot naman niya dito. Habang magkayakap sila, ay mahinang bumulong ang lalaki sa kanya. Look behind you, babe. I have another surprise for you. Napakunot noo si Jana at dahan-dahang kumala sa pagkakayakap sa nobyo. Ngunit laking gulat niya pagtalikod nang bumungad sa kaniyang pamilya nila na may hawak na mga papel. Bawat papel ay may nakasulat sa mga letra at pinagtagpi-tagpi niya ito sa isipan bago binasa. Will you marry me, baby? Nagtatakang pagbabasa niya sa nakasulat sa papel. Doon na nanlaki ang mga mata ng may mapagtanto. Agad siyang humarap sa nobyo at ganoon na lamang ang pagbilis ng tibok ng puso nang makita itong nakaluhod sa kanyang harapan habang hawak-hawak ang box ng singsing. Napangiti si Enzo sa kanya habang napatakip naman sa kanyang bibig si Jana dahil sa gulat. I want to build a family with you, Jana. Wake up every day with you by my side. And be with you, forever and ever. Can I be your husband, my baby? Kinakabahang tanong ni Enzo sa kanya. Napaluha si Jana dahil dito, ngunit wala na rin siyang inaksayang oras pa at agad na lamang siyang napatango. Yes, I will marry you, Enzo. I also want to be with you forever and ever. Nakangiting sambit ni Jana, tsaka sila nagyakapan na dalawa. Napuno ng hiyawan at kilig ang buong venue. Halos 3 taon na ang lumipas bago nakapag-propose si Enzo kay Jana. Dahil sa ipinawalang bisa pa nila, ang kasal nito sa dating asawang si Joseph. Mas napabilis naman ang proseso ng annulment dahil sa pera at koneksyon na meron ng pamilya ni Enzo. Kaya't 2 buwan lamang ang nakalipas, ay nagpakasal na rin sila at naging older brother agad si Pawpaw nang mabuntis si Jana sa kanilang anak na babaeng si Jillian. Naging masaya ang buhay nilang mag-asawa. Kung minsan, ay may takot pa rin si Jana na baka mangyari muli ang nangyari noon sa kanila ni Joseph, kung saan ay masaya lang sa una. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay mas napatunayan ni Enzo na ibang-iba ito kay Joseph. Masaya ang pamilya nila at ang takot na naramdaman nila ay tila parang bula na nawala dahil sa tiwala nila sa isa't isa. Sa kabilang banda naman, si Gina naman na muling naiwan sa kanyang apartment ay naging masaya rin kasama ang kasalukuyang nobyo nito na nakilala niya noon sa kasalan ni Jana at Enzo. Habang si Joseph naman na siyang labis na nasaktan at nagsisi sa mga nagawa ay minabuti na lamang na bumalik sa dating bahay para magbagong buhay. Sa kwentong ito ni Enzo at Jana, ay marami tayong matututunan, hindi lamang sa tunay na pagmamahal, kundi pati na rin kung paano natin mapahahalagahan ang ating sarili. Katulad ni Jana ay mahalagang unahin natin ang sarili natin. Kahit gaano kasakit ay huwag nating hahayaan na apakan tayo at lokohin tayo ng lalaking akala natin ay mamahalin tayo habang buhay. Matuto tayong manindigan. I-appreciate ang sarili nating halaga bilang isang babae.
At para sa isang tulad ni Joseph na minsang nagkamali, mahalagang isipin natin na marahil ay hindi makakalimutan ng mga kasalanan natin. Ngunit hindi pa huli ang lahat para matuto tayo at muling bumangon. Lahat naman ay nagkakamali. Lahat ay natatakot tulad ni Enzo. And it's normal to feel that way. Because there's nothing more frightening than trying something you might end up regretting. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.